Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. This can't go on. Nakakunot noong sabi ni Don Anselmo kay Samuel. Oo nga, bukod sa hindi tama, nakakaawa naman si Emerson Tio. 3 araw na niyang hinahanap ang anak niya at hanggang ngayon ay naniniwala pa rin siya na naglaya si Courtney at hindi na natin siya natagpuan. Parating na ina ni Courtney at hindi natin mahagilap si Emerson dahil maloloko ng taong yun sa paghahanap sa kanyang anak. When in fact, nasa loob lang siya ng kwarto ni Sol. Napapalatak siya. Ewan ba naman dyan sa kapatid mo at ayaw magpapasok sa loob. Hindi natin alam kung ano nang hitsura ni Courtney Tito. Baka nagsisimula na siyang, I know, putol niya sa sinasabi nito. Ayaw niyang isipin man lang ang bagay na iyon. Masyado nang matagal kung talagang umepekto pa sa katawan ni Courtney ang kamandag ng kagat ni Sol. Ang sabi ni Mama, 1 araw lang iyon mula sa gabing nakagat ka until the following night. At 2 araw na iyon, Tio. Napatingin sila sa pinto ng silid ni Sol. Iyon nangyari nga pala sa plantasyon. Ang mga asong yun, kapag kuwan ay sabi niya, tinignan niya ito. Masyado silang marami pero naubos silang lahat. Dumating ang pamilya ko, Tio. Humingi ako ng tulong sa kanila. Wala akong nakita isa man lang sa kanila. Kapag natapos ang kaguluhang ito, panahon na siguro para makilala ninyo ang kinagisnan kong pamilya. Oo, para makapagpasalamat ako sa tulong nila. Si Mama, binabantayan siya ni Badong. Hindi pa ganap ang kanyang pagkabuo. Tumango ito. Nararamdaman ko na malayo ang kalooban mo sa kanya. Puna niya na hindi inaalis ang tingin sa mukha nito. Naramdaman siya ni Sol. Ibinalot pa niya si Sol sa damit ni Papa. Si Badong, niyakap pa niya sa dibdib niya. Ako, wala akong maalala kahit ang amoy niya. Siya nga ang nagsabi na hindi man lang niya ako nahawakan. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Maari, nagkibit balikat na sabi nito. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Badong? Pinagtaasan siya nito ng 1 kilay. Iyon tungkol sa napakagandang babae, di umano, na nakita niya nakikipaglaban din sa mga aso ni Pasiano? Oo, wala sa angkan ko ang sinasabi niyang babae. Namalikmata lang siguro si Salvador. Alam mo naman yun, sanay na sanay sa kaitsura ng mga aso na kalaban natin. Baka nahilo siya ng kaunti at nagandahan sa isa sa mga sinagupan niyang giant Doberman. Ah, Samuel, talagang magkaiba kayo ng ugali ni Badong. Aniyang hindi napigilan ang pagngiti. Kapag hindi pa nagising si Courtney bukas, wala na tayong magagawa. Oo, ipagbibigay alam ko na sa kanyang ama ang nangyari. Mabuti pang iwan na muna natin si Sol, Tio. Ibigay na natin sa kanya ang kaunting oras para makapiling si Courtney. Tumango siya at sabay na silang umalis sa harap ng silid ni Sol. Hindi man nila maintindihan ang nadarama nito, iginagalang naman nila ito, kaya tama lang na huwag na muna nila itong gambalain. At least for now. Madaling araw sa 3 araw mula nang mamatay si Courtney. Bumuntong hininga si Solomon at tinignan ang magandang mukha nito. Para sa ama nito, 4 na araw nang nawawala ito. Dumating na rin ang ina nito na hindi matapos-tapos ang paninisi kay Emerson dahil sa pagkawala ng anak. 3 araw na niyang hinihintay na magbalik ang dalaga, ngunit hindi iyon nangyari. Kaya niya maghintay ng habang panahon pero hindi ang mga magulang nito. They had a right to her body. Mas may karapatan ang mga ito na ipagluksa si Courtney kaysa sa kanya. Hindi man malaman ng mga ito na siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalaga. Alam niya iyon at hindi niya alam kung paano dadalhin ng kalooban niya ang tungkol doon sa habang panahon. Gusto niyang bumalik sa mansyon ni Pasiano para magpatupok na lang sa atrium. Pero hindi niya maatim na magpakaduwag at takasan ang obligasyon niya sa kamatayan ni Courtney. It would be like that forever.
Nilapitan niya ang katawan ni Courtney at saka ito hinalikan sa mga labi. Hindi pa rin nagbabagong hitsura nito. Marahil ay epekto iyon ng pagkakakagat niya rito. Hindi niya nasagip ang buhay nito, pero pansamantalang pinanatili ng kamandag ng pangil niya ang kasariwaraan ng katawan nito. In fact, habang tumatagal na ganoon si Courtney, ay mas gumaganda ang mukha nito. Tumingkad ang kulay ng mga pisngi nito. Tila mas buhay ang mahabang buhok nito at kuminis palalo ang balat nito. Ironic, pero sa kabuuan ay mas maganda at maayos ang itsura nito ngayon. Animo natutulog lamang ito, kaya lalo siyang nahihirapang isuko ang pag-asa na baka nga hindi lang ang panandali ang ganda ang naihandog niya rito. Pero 3 araw na iyon, Solomon. Bumuntong hininga siya at hinawakan ulit ito sa mga labi bago bumulong sa tainga nito. You're the only one I love, now and forever. Rest now. Pumikit siya at bigla napadilat na maramdaman niya may humawak sa braso niya. Napanganga siya. Kamay iyon ni Courtney. Umungol ito at tuloy na siya napatanga sa mukha nito. Dahan-dahan itong dumilat. Sa mga huling hininga ng buhay ni Courtney, walang pagsidlan ang kaligayahan niya dahil alam niyang ligtas si Solomon mula kay Pasiano, bagaman nakadama rin siya ng panghihinayang dahil hindi na niya ito makakasama. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa mga ito. Naramdaman niya ang kamay ni Sol sa kanya. Nasabi ba niya rito kung gaano niya ito kamahal? Hindi na mahalaga iyon. Alam niya higit pa sa nalaman, naramdaman nitong kanyang pag-ibig sa napakaikling panahon na magkasama silang dalawa. Nahihirapan na siyang huminga. Hinahabol na niya iyon. Nawala ng lahat ng sakit sa kanyang katawan. Kapag kuwan, ay naramdaman niya ang maaring pagtusok sa kanyang leeg. Bahagya pa niyang naalala ang mahigpit na pagyakap ni Sol sa kanya ng mga sandaling iyon. May nararamdaman siyang init na mabilis kumalat sa kanyang katawan. Lalong sumakit ang kanyang dibdib hanggang sa tuloy na siyang hindi nakahinga at nagdilim ang lahat sa kanya. Pero naririnig niya ang hagulhol ni Sol. Nararamdaman niya ang mahigpit na yakap nito. Biglang may dumaloy na init sa buong katawan niya. Painit iyon ng painit hanggang sa animo nagliliyab na ang kalooban ng kanyang katawan. Pero hindi siya makakilos at nanatiling balot ng dilim ang paligid. Bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay waring sasabog. Gusto niyang sumigaw, umiyak at tumakas na naglalagablab na sakit kahit sa kaduluduluhan ng kanyang kuko ay damang-dama niya. Hindi niya alam kung gaano katagal na nangyari iyon. Nalunod na siya sa sakit. Para siyang nahulog sa isa nagbabagang kumunoy at walang salitang maaring makapagpaliwanag sa sakit na pinagdaraanan niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya naramdaman ang unti-unting paghupa ng init sa kanyang katawan. Nabawasan ng sakit hanggang sa tuluyang nawala. Madilim pa rin pero wala na siyang maramdamang paghihirap. Nagsimula na siyang makarinig ng iba't ibang ingay. Maskang pinakamahihinang tunog ay naririnig niya. Ang langit-ngit ng pinto, ang tinig ni Harper habang kausap si Misty, ang mga ingay at pag-uusap sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Naramdaman niya ang presensya ni Sol. Naamoy niya ito. Nalulunod siya sa mabangong amoy nito. Tumaba ito sa kanya at hinalikan siya. Gusto niyang ngumiti pero hindi niya magawa. Sandali itong hindi kumilos. Natakot siya na baka umalis ito. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan nito at saka bumulong. You're the only one I love, now and forever. Rest now. Iyon lang ang kinailangan niya para manumbalik ang diwa niya. Walang isang segundo ay napagtanto niya na buong akala nito ay patay na siya at nagpapaalam na ito sa kanya. Hindi nito alam na buhay siya kaya kailangan niya itong maipabatid dito. Biglang kumilos ang kamay niya. Mas mabilis kaysa sa normal. Nahagip niya ang braso nito. Natigilan ito bago napatingin sa braso nito. Kumawala ang isang ungol mula sa kanyang mga labi. Sol, mahal ko. Napaiyak ito at bigla siyang niyakap na mahigpit. Saka lang niya naintindihan kung ano nangyari sa kanya. Gumanti siya rito na mahigpit na yakap. I thought I'd lost you forever. Never. Forever. Niyakap ulit siya nito ng mahigpit at saka inapuhap ang kanyang mga labi. Saka lang niya naramdaman kung paano mahalikan ni Sol. Wala nang dahilan para magpigil pa ito.
Hindi na siya kayang saktan nito at mula ngayon ay hindi na nito kailangang kontrolin ang sarili tuwing makakasama siya. Napukaw siya sa isang buhay na walang hanggan. Katulad na rin siya nito. Malungkot na nakaupo sina Harper at Misty sa sofa sa sala. Iniwan sandali ni Susan para kumuha ng inumin pero hindi pa ito bumabalik. Hindi ko na yata matatagalan ito, sister. Naawa na ako kina Doktor at Doktora Wallace. Sumisinghot na sabi ni Misty. Todo luksa ang porma niya sa itim na lacy blouse at gothic makeup. Ako rin, walang tigil sa Esther sa pag-iyak. Hindi ko lang maintindihan kung bakit super bitter siya kay Emerson samantalang siya palaan ang iwan kay Prof. Sabi ni Harper. Lumabi ito. Ayaw magpatalo sa kanya kaya nakasuot din ng blouse at slacks with matching hat. All black. Ang chika kasi dyan sa mundo ng archaeology, may kapatay na patay ang si Esther kay Sir Emerson. As is, tipong maikwento and may ituro siya na language kay Sir noon sa Amerika dahil nga gusto niya talaga mapasa kanya si Sir. Half Filipino, half Greek nga ba iyon? Hindi iyon alam ng lola mo noon. Nagde-date na raon dalawang iyon at panay ang kwento ni Esther kay Sir na nangyari nga rito sa lugar na ito. So, hindi na nakatiis si Sir. Tinagalog na. Muntik na raw hindi makasal ang dalawa dahil maraming side comments si Esther kay Sir na akala hindi naiintindihan ni Sir. Hayun, nakatambay siya ng 1 taon sa site na pinupuntahan ni Sir noon sa Guatemala at dahil doon, inaikasal na rin sila. Interesting. Kaya bitter ang lola mo dahil talagang hindi siya pinili ni Sir Emerson over his career. Parang ganoon na nga, lumabis si Misty. Kaya ganoon na lang ang pagtataray niya kay Sir Naku, matupobrang lokang yun. Aba, kung makatingin ha, akala mo, rich ang lo. Tumigil sa pagsasalita si Harper at napatingin ito sa itaas ng bahay. Hindi nito inalis ang tingin doon hanggang sa tumayo na ito at nagtungo sa hagdan. Harper! Hoy! Harper! Bakit? Tanong ni Misty na sumagot si Harper. Nanatili lang sa kaibigan. Hindi pa na nakakatitig sa itaas ng bahay. Nagulat siya na lumabas din si Susan ng kusina kasunod ni Romeo. Mula sa itaas, narinig nila na may bumukas at sumarang pinto. Nakita niyan tumayo sa labas si Badong at nakatingin din sa direksyon tinitignan ni na Harper, Susan at Romeo. Saka lumabas mula sa library sina Don Anselmo at Samuel. Lumapit din ang mga ito sa hagdan at napatunga nga rin. Ano bang meron? Hindi nakatiis na tanong niya. Tinignan siya ni Harper at nakita niyan tumutulo ang mga luha nito. Bumalik na siya, Misty. Umiiyak na sabi nito. Sino? Nagtatakang tanong niya. Pero nang hindi ito sumagot, ay nahulaan na niya kung sino ang tinutukoy nito. Napaatras siya, sabay habol sa kanyang hininga. Bumukas ang pinto sa silid ni Sol. Lumabas ito roon. Akay-akay si Courtney. Natutop niya ang kanyang bibig. Mas maganda pa sa beauty queen ang kanyang kaibigan. Ibang-iba na ito. Napatingin silang lahat dito. Pagkatapos, bigla na lang siyang hinimatay na hindi na nakayanan ang kaganapan. Hawak ni Solomon na mahigpit ang kamay ni Courtney habang tumatalon-talon sila patungo sa tuktok ng waterfalls sa lugar kung saan una sila nag-date. Isang gabi lang, hiling niya rito. Agigilty yata ako, Sol. Nasa bahay sina mommy at daddy, samantalang ako, humagikhik ito. Pero sumasabay rin sa kanya habang mabilis nilang binabagtas ang daan patungo sa rumaragasang bunganga ng talon. Bukas na natin ipailam sa kanila. Sabi niya, sa wakas ay nakarating na sila sa bato na lagi nilang inuupuan sa tabi ng talon. Hindi ka ba naninibago? Well, everything is clearer now. Ang paningin ko, ang pandinig ko, parang bago at mas fresh ang lahat. Napangiti siya sa sinabi nito. Hindi ka ba nahihirapan kapag nakakaamoy ka ng tao? May diferensya ba iyon? Kaysa doon sa ipinainom mo sa akin na, alam mo na, yung dugo ng baka? Malaki, pero mas mabuti nang hindi mo malaman. Mas gusto ko pa rin kumain. Para kang si Harper. Napangiti na naman siya. Mabuti na lang. Pero kahit kumain ako ng kumain, hindi na ako tataba. Forever, paniniyak niya. Sol? Naisip ko, hindi ka rin kaya magsawa sa akin pagkatapos ng ilang daang taon. Tapos, gawin mo rin sa akin ang ginawa ni Pasiano kay Francesca. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay.
Katulad ko ba si Pasiano? Hindi. Ginawa ni Pasiano ang lahat para makalimutan ni Mama ang naging buhay niya bilang tao. Pinigil ng gunggong na iyon ang mga alaala ni Mama, kaya na magkamalay si Mama, siya na lang ang naaalala nito. Si Pasiano at ang dalawa pa niyang kasamahan. Gayunman, minahal siya ni Mama. Ano pa kaya kung tayo samantalang lahat ay naaalala natin, 'di ba? Pati ang nararamdaman mo riyan sa puso mo ay totoo at hindi ko minagic lang. Yumakap ito sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka, Sol. Naranasan ko na, Courtney, at ayoko nang maulit iyon. I love you, pabulong na sabi nito. I love you too. Hinalikan niya ito sa mga labi at malayang tinigon nito iyon. Matagal at matamis ang kanilang unang pagniniig. Hindi niya inakalang ganoon kaganda ang maaring mangyari sa kanila ni Courtney. Hindi niya pagsasawaan ang ganoon sa habang panahon. Na magkayakap na nakahiga na sila sa bato, hinalikan niya ito sa leeg. Napangiti ito pero hindi naman tumanggi. Nagsimula ulit ang kanilang pag-iisa. Everything was too good to be true. Bahagya ni naramdamang umuga ang batong kinauupuan nila pero hindi niya iyon pinansin. Sa pagkakapikit niya ay si Courtney lang ang nasa isip niya. Sa katuluyang gumalaw ang bato. Napatigil si Courtney pero itinuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Sol, narinig pa niya na magsalita ito pero huli na ang lahat. Natanggal ang bato sa pagkakabaon sa lupa, dala na matinding puwersa ng kanilang pagniniig. Nahulog sila sa talon kasama ang bato at ganoon na lamang ang halakhak nila habang nahuhulog sila sa tubig. Pag-angat nila sa tubig, nagtawanan pa rin sila. Pagkatapos iniyakap ulit niya ang kanyang kasintahan. Ang sarap nun ha, sabi nito. Pilya ka, nanlalaki ang mga matang sabi niya. Bumungis-ngis ito. Ulitin natin. Napangisi siya. Wala nang bato roon. Hindi iyon. Ngumiti ito. Puno ng antisipasyon ang muka. Tumawa siya sa sinabi nito at saka hinalikan ito ng buong pagmamahal. He would give everything just to make her happy, kaya pinagbigyan niya ang hiling nito. Kampante nagkukwentuhan ang buong pamilya pagkaalis sina Emerson at Esther Wallace sa mansyon. Humiwalay si Samuel sa grupo at umupo sa bar na medyo malayo sa family den sa basement kung saan nagkakatipon-tipon ang bago niyang pamilya. Everybody expressed interest kung kailan niya dadalhin ang kanyang adoptive family, pero ang palagi lang niyang sinasagot ay soon. Pinalalabas niya hindi siya interesado, pero ang totoo ay excited siya na makilala ng mga ito ang kanyang kinalakhang angkan ng mga vampira. Iyon nga lang, hindi siya sigurado kung paano magbe-blend ang dalawang pamilya. Anyway, hindi siya nagmamadali. The fact that his family came when he asked them for help, ang ibig sabihin ay handa na ang mga ito kahit paano na makilala ang kanyang tunay na pamilya. Tinignan niya ang kanyang ina na tahimik at nakikinig lang sa sinasabi ng mga kaharap. Parang ibang babae na ito kumpara sa babae na kasagupan nila noon. Of course, hindi pa nito na ikukwento sa kanila kung paano ito napunta kay Pasiano, ano ang nangyari at nakulong sa kuweba ang mga mommy at sino ang mga iyon. Hindi pa ito handa magkwento at nirerespeto nila iyon. 3 araw pa rin lang naman ang nakalilipas mula na makalabas ito ng silid nito. Naisip niya ang kanyang ama. Kung nabuhay ang kanyang ina, posible rin kaya nabuhay rin ang kanyang ama? Nakalimutan na rin kaya sila nito kaya hindi na nagbalik? Tuloy, naalala ulit niya ang nangyari noon sa taniman ng pinya ni Pasiano. Naramdaman niya ang pagtulong ng kanyang pamilya. Bagaman hindi niya nakita ang mga ito, alam niya ang mga itong tumulong sa kanila. At iyong sinasabing babae ni Badong, hindi totoong hindi niya nakita ang babaeng iyon na nakasuot ng hooded shirt. Nakita niya ito bago pa ito nakita ni Badong. Gusto niyang lapitan ito pero ilang ason tumutugi sa kanya noon. Pagkatapos na pakikipaglaban nila, nakita ulit niya ang babae pero malayo na ito at wala ng hood nito kaya malayang makita niya ang napakagandang mukha nito. Pupuntahan sana niya ito pero tila naramdaman siya nito. Mabilis itong nawala kasunod ng biglang pagyanig ng buong mansyon ni Pasiano. Tumakbo na siya patungo roon para tulungan si Sol. Hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang babaeng iyon. Kumunot ang noon niya, saka muling tinignan ng kanyang pamilya. Hindi pa nila nalalaman kung sino kumuha sa isang mommy, pero natahimik na sila dahil wala na si Pasiano. Hindi siya titigil sa paghahanap
sa iba pang natitirang kampo nito. Ngayong nasa kanila na ulit ang kanyang mama, umaasa siya na makakatulong ito sa kanilang paghahanap. Pero hindi pa iyon ang tamang oras para isagawa iyon. Masyado pang masaya ang lahat dahil sa pagbabalik sa kanila ni Courtney, at kahit siya ay nagalak na nakapiling na ulit nila ito. At ayaw niya maputol ang kaligayahang iyon ng lahat. Nang mapatingin siya kay Sol, ay napaisip siya kung kailan siya magiging kasinsaya nito. Naalala ulit niya ang babae sa pinyahan. Hahanapin niya ito. Uminom siya ng alak mula sa kanyang kupit at saka tumayo. Sumali siya sa usapan ng kanyang pamilya at nakisaya sa mga ito. Naniniwala siya na lahat ng plano niya ay magkakaroon ng katuparan. It was just a matter of time. Mga ka-Felicidad, maraming salamat sa inyo. Sa wakas ay naging happy ending ang pag-iibigan ni Solomon at Courtney. Hiling namin ang lagi ninyong kaligtasan. God bless! Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!